Kung gusto mong pumunta ng langit, dapat ang samahan mo yung mga taong ang goal or ang mindset, pumunta ng langit. Gusto mong pumunta ng langit pero ang mga kasama mo araw-araw, mga biyaheng impyerno, hindi ka mapupunta nga ng langit. Ikalawa, ang ikalawang ebidensya, paano mo malalaman na tayo ay Kristiyano o ang isang tao ay Kristiyano? Pagbabago ng ugali. Mapapansin mo, nanay, sabi dun sa 2 Corinthians sa 5:17, sabi niya po dito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Nalala mo nung araw, nanay, di ba, mga sprayer na magbubukid? Yung binabaltak pataas na yan. Di ba? Alam mo yun? Yung mano-mano, yung aluminum. O, di ba? Di ba? Ngayon, ano na ang sprayer ng mga magsasaka? Yung decharge. Di ba? Pagka sinaksak yun, pag pinandar, nakabitbit na lang sila, tapos wasiwas na lang sila ng wasiwas. Kasi, di kuryente na. Parang ganun sa buhay ng isang tao. Kung dati tayo ay mga mabibisyo, manunugal, mapagmura. Pag tayo ay nasa Panginoon na, may pagbabago na ng ugali. Di ba? Nagkakaroon tayo ng transformation dahil sa biyaya ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon. Di ba? Kaya kung dati manunugal ka, manginginom ka, or maglalasing ka, gumagawa ka ng di maganda, once na kinilala mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, nabubuhay ka sa kanyang kalooban, nagbabago yung ugali. Nagkakaroon ng transformation. Gaya nga sabi ko, ang ina doon sa sprayer na magsasaka. Dati, di bomba lang na gano'n, di ba? Ngayon, high-tech na. Parang gano'n yung ugali ng isang Kristiyano. Nagkakaroon na upgrading, nagkakaroon ng transformation yung kanyang pag-uugali. Dahil sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Di ba? Bagong nilalang. Sabi niya, wala na ang dati niyang pagkatao. Yung dati niyang pagkatao na mapaggawa ng masama, wala na po yun. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Nagkakaroon ng pagbabago. Okay, basahin ko pa yung ibang supporting verse ko. Sabi dun sa Titus 2:11, ayan o, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. In verse 12, sabi po, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. In verse 14, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. And then, yung nandun sa Colossians 1 verse 10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Sabi nga po, ikalawang ebidensya ng pagiging Kristiyano o paano malalaman ng isang Kristiyano o isang tao kung siya ay Kristiyano, may pagbabago na ng ugali. Sabi daw po, kapag ang tao ay naligtas, magkakaroon siya ng pagbabago sa kanyang gawa o hilig sa buhay. Kilos, pag-iisip, pagnanasa, pananalita, di ba? Mapapansin mo pagka wala pa sa Panginoon isang tao. Pag nagsalita yan, bulaklak niyan, mura. Oo, ganun po. Kasi ang puso niya, sabi nga, hindi naman babalong yung tubig alat sa balong ng tubig tabang. Kung ano ang nasa puso natin, siyang lalabas. Halimbawa, yung baso ng kape, nanay, ligligin mong ganon. Anong lalabas sa loob ng tasa? Di ba kape? Kasi kape yung nasa loob dun eh. Hindi mo pwedeng ligligin yun, nagatas ang lalabas. Kasi kape yung nasa loob dun. Kaya ganon din sa puso ng tao. Pagka ang tao walang Hesus sa puso yan, ang lalabas dyan, maruruming bagay. Di ba? Pero pagka ang isang tao, ang Panginoong Hesus ang nasa puso niya, siyempre, lalabas dyan, mabubuting bagay. Diba? Hindi mamumunga ng santol, yung mangga po na yan. Diba? Ganun po. Kung ano yung puno niyan, siyang bunga. Kaya kung anong laman ng puso natin, siyang lalabas sa ating kalooban. Sabi niya po dito, pananalita, mga aklat o magasin na binabasa
At mga kaibigan, even pala mga kaibigan nanay, pwedeng mabago. Sabi yung pagbabago ng ugali, kapag tao daw ay naligtas, even mga kaibigan niya, pwedeng mong baguhin. Yung kaibigan mo, pwedeng mapalitan. Kasi bakit? Alam niyo na yung tagak, nakikita mo yan sa hapon, di ba? Pag umuwi sila. Nakakita ka ba ng mga tagak na sabay-sabay? Tapos, nakasabay yung mga uwak sa kanila? Wala kang nakikitang ganon, di ba? Pag tagak-tagak lang, di ba? Bakit? Kasi ang mga ibon na magkakabalahibo, sila lang ang magkakasama. Ganon din nanay sa tao. Pakilala mo sa akin yung mga kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Di ba? Kaya kung ang mga taong nakakasama mo sa araw-araw ay puro marites, malamang marites ka rin. Ganun po yun. Kasi mahahawa ka ron. Kaya kung ang mga taong, kung gusto mong pumunta ng langit, sumama ka sa mga taong gustong pumunta ng langit. Sabi nga ni Pastor, kung gusto mong pumunta ng langit, dapat ang samahan mo yung mga taong ang goal or ang mindset, pumunta ng langit. Gusto mong pumunta ng langit pero ang mga kasama mo araw-araw, mga biyaheng impyerno, hindi ka mapupunta nga ng langit. Di ba? Kasi sabi, pag tao ay diligtas, kapag ang tao ay naligtas, magkakaroon siya ng pagbabago sa kanyang gawa o hilig. Kasama na nga po dyan, pati yung mga kaibigan. Saan natin makikita sa Bible yon? Sa 1 Corinthians 15:33, sabi po ng Bible nanay, huwag kayong paloloko, ang masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang ugali. Di ba? Biblical po yan. Kaya kung halimbawa, isa kang mananampalataya, nakakakilala ka ng nasa Panginoon, nalalaman mo ang salita ng Panginoon, napag-aaralan mo ng tungkol sa Panginoon. Yung mga araw-araw mong kasama ay mga naniniwala pa sa pamahiin. Diba? Ang taong tunay na Kristiyano, ang tunay na naniniwala sa Panginoon Jesus, hindi na naniniwala sa pamahiin. Kasi naniniwala tayo na talagang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, may plano ang Diyos. May plano ang Panginoon sa buhay natin. Kasi kung ang isang Kristiyano naniniwala sa malas at swerte, baka hilaw pa yung kanyang pananampalataya. Kaya sabi, ang mga dati niyang hilig ay kinamumuhian na at ang dati niyang kinamumuhian ay siya ng laging ninanais. Diba? Kung dati ayaw nating nagbabasa ng Bible, ayaw nating nakikipag-Bible study, ayaw nating nagsisimba, ngayong naging Kristiyano ka, nakakakilala ka na sa Panginoon, yan na yung gusto mo. Gusto mo nang makakarinig lagi ng mga song sa praise, yung mga praise and worship song, gusto mong nakakarinig ng salita ng Panginoon, gusto mong nakikipag-Bible study, kasi nagbabago na yung hilig natin. Yan yung ebidensya na Kristiyano ang isang tao. Nagkakaroon na ng pagbabago sa kanyang mga hilig. Diba? Yung dating mga kinamumuhian niyang mga bagay ng Diyos, yun na yung gustong-gusto niya ngayon. Kasi kumbaga, nakikilala niyang unti-unti ang Panginoon sa Kristo sa kanyang buhay. Yan, yung pangalawa, pagbabago ng ugali. Ikatlo,